Isang ordinaryong gabi, may isang nakakatakot na nilalang ang dumating sa mundo. Biglang bumagsak mula sa langit ang mga kakaibang alien parasite at nagsimulang kumalat sa buong lungsod. Ngunit hindi sila dumating para mamuhay ng mapayapa. Ang tanging layunin nila ay pasukin ang katawan ng tao at tuluyang kontrolin ito. Kaya nilang pumasok sa pamamagitan ng tainga, ilong, o bibig, at gawing mababangis na halimaw ang mga ordinaryong tao. Kasabay nito, makikilala natin ang isang normal na high school student na si Shinichi. Tahimik lang ang kanyang buhay at wala siyang ideya na magbabago ito magpakailanman. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Shinichi sa kanyang kwarto, biglang may isang parasite na nahulog mula sa kisame. Dahan-dahan itong gumapang palapit sa kanya at sinubukang pumasok sa kanyang tainga. Ngunit maswerte siyang nakasuot ng headphones habang natutulog kaya naharang ang daan. Dahil hindi ito makapasok, sinubukan naman itong dumaan sa kanyang ilong. Ngunit bago pa nito makontrol ang kanyang katawan, biglang nagising si Shinichi. Nagulat at nalito siya kaya agad niyang itinapon ang kakaibang nilalang, iniisip na isa lamang itong kakaibang insekto. Ngunit hindi ito ordinaryong nilalang. Sinubukan niya itong durugan pero bago pa siya makakilos, bigla itong tumalon at tinatake siya. Sa loob lamang ng ilang segundo, pumasok ito sa kanyang kamay at nagsimulang gumapang sa loob ng kanyang braso. Sa sobrang takot, mabilis niyang kinuha ang kordon ng telepono at mahigpit itong itinali sa kanyang braso upang pigilan ang parasite na umakyat pa sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, tila gumana ang kanyang plano. Ngunit narinig ng kanyang ina ang kakaibang ingay mula sa kwarto kaya agad itong pumasok upang tingnan siya. Nang makita niyang kakaiba ang kilos ng kanyang anak, inalis niya ang pagkakatali sa braso nito upang malaman ang nangyayari. At dahil sa maliit na pagkakamaling iyon, tuluyan ang nagkaroon ng pagkakataon ng parasite na makapasok sa katawan ni Shinichi. Kinabukasan, napansin ni Shinichi na may kakaibang pakiramdam sa kanyang braso. Ngunit sa halip na mag-alala, nagpasya siyang baliwalain ito at pumasok sa paaralan gaya ng dati. Habang nasa klase, lalo pang naging kakaiba ang mga nangyayari. Nahulog ang kanyang pambura sa sahig, ngunit bago pa siya makayuko, biglang hamaba ang kanyang braso at kusa itong pinulot. Lubos na nagulat si Shinichi, at lalo pang naging imposible ang lahat nang magsimula ang basketball practice. Nakapagbitaw siya ng isang perpektong tira na hinding-hindi niya kayang gawin noon. Doon niya napagtanto na may mali talaga sa kanyang katawan. Pagkatapos ng klase, dahil sa takot at pagkalito, nagsimula siyang maghanap sa internet tungkol sa mga kamay na kusang gumagalaw, umaasang makakahanap ng paliwanag. Ngunit habang naghahanap siya, may mas nakakatakot na nangyari. Biglang tumubo ang isang mata sa kanyang kamay. Sa sobrang takot, kumuha siya ng kutsilyo at dahan-daang sinubukang hiwain ang kanyang kamay upang malaman kung ano talaga ang nasa loob nito. Ngunit bago pa niya magawa yun, biglang nagbago ang anyo ng kanyang kamay. Umiikot at nabaluktot ang kanyang braso hanggang sa magmukha itong kakaibang nilalang na parang ahas. Makalipas ang ilang sandali, muli itong nagbago ng anyo at naging hindi gaanong nakakatakot. Tumubo ang isang bibig sa kanyang palad habang nagkaroon naman ng mata ang isa niyang daliri. Ang iba pa niyang mga daliri ay nagsimulang gumalaw na parang maliliit na braso at paa, dahilan upang magmukha itong isang nakakakilabot na maliit na nilalang. Halos hindi makapaniwala si Shinichi sa sarili niyang nakikita. Sa sobrang takot, agad na nakiusap si Shinichi sa alien na umalis sa kanyang katawan at ibalik ang kanyang kanang kamay. Ngunit kalmado lamang itong sumagot at nagsabi ng mas nakakatakot na katotohanan. Habang sinusubukan nitong pasukin ang kanyang katawan, kinain at pinalitan na nito ang lahat ng selula sa kanyang kanang braso. Ibig sabihin, tuluyan nang nawala ang tunay niyang kamay. Lubos na nadurog si Shinichi nang marinig iyon. Matapos ang isang gabing halos hindi siya makatulog sa takot, pumasok pa rin siya sa paaralan kinabukasan at nagkunwaring normal ang lahat. Doon ay nagpakilala ang nilalang. Dahil nakatira ito sa kanang kamay ni Shinichi, sinabi nitong tawagin na lang siya bilang Migi, na ang ibig sabihin ay kanan sa wikang Hapon. Nakapagtataka, hindi ito kumikilos tulad ng isang walang isip na halimaw. Sa halip, napakausisan nito. Habang nasa paaralan, hiniling ni Migi kay Shinichi na dalhin siya sa silid-aklatan upang makapag-aral. Gusto rin ito matuto ng mga kasanayan tulad ng sword fighting at paggamit ng palaso. Ang mas nakakatakot, napakabilis nitong matuto. Habang sinusubukan pa ring unawain ni Shinichi ang lahat ng nangyayari, mas nakakatakot naman ang ginagawa ng ibang parasite sa buong lungsod. Hindi tulad ni Migi, matagumpay silang nakapasok sa utak ng kanilang mga biktima. Tuluyan nilang kinokontrol ang katawan ng tao, kinakain ang kanilang utak, at ginagawa silang mga mababangis na nilalang. Higit sa lahat, nabubuhay sila sa pagkain ng laman ng tao. Isang araw matapos ang klase, habang pauwi si Shinichi, biglang may naramdamang kakaiba si Migi. May isa pang parasite sa malapit. Dahil gusto nitong makita kung ano sana ang nangyari kung nakapasok ito sa utak ni Shinichi, pinilit nito siyang bumaba ng bus at sundan ang nararamdamang presensya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa tila isang lumang tindahan ng karne. Agad na kinabahan si Shinichi dahil napakadilim at kainahinala ng lugar. Nang makita niyang nakakandado ang pintuan, balak na sana niyang umalis. Ngunit siniyasat ni Migi ang paligid at nakahanap ng ibang daan papasok. Dahan-daang pumasok si Shinichi sa madilim na tindahan, ngunit ang kanyang nakita ay sapat upang mapatigil siya sa sobrang gulat.
May nakatayong nilalang na may katawan ng tao ngunit may ulo na baluktot at nakakatakot ang anyo. Mas malala pa rito, kasalukuyan nitong kinakain ng tila mga bahagi ng katawan ng tao na para bang normal lamang itong pagkain. Halos hindi na makagalaw si Shinichi sa takot. Ngunit nang mapansin siya ng nilalang, biglang bumalik sa normal na mukha ng tao ang kakaiba nitong ulo. Naramdaman ng parasite ang presensya ni Migi at inakalang isa rin si Shinichi sa kanila. Kumilos pa ito na parang palakaibigan at tinalok pa si Shinichi ng isang putol na braso ng tao upang kainin. Ngunit nang makalapit ito, napansin nitong may kakaiba. Ganap pa ring tao si Shinichi. Hindi tulad ng ibang parasite, si Migi ay kamay lamang ang nakontrol at nabigong maabot ang kanyang utak. Agad na nagbago ang sitwasyon. Biglang naging marahas ang parasite. Kasabay nito, naramdaman ni Migi ang masamang balak nito kaya agad nitong binalaan si Shinichi na tumakbo. Ngunit bago pa siya makatakas, niharang na siya ng lalaki. Wala na siyang mapagtataguan. Alam ni Migi na kapag namatay si Shinichi, mamamatay rin siya. Mabilis na naghanda si Migi upang lumaban. Sa isang nakakatakot na kilos, biglang pinutol ng butcher ang sarili nitong kamay at inalok ito kay Migi, sinasabing maaari silang magsanib puwersa at kainin ang katawan ni Shinichi. Talagang baliw ang lalaking ito. Ngunit nang magtagal bago sumagot si Migi, nawalan ng pasensya ang butcher at bigla siyang umatake. Mabuti na lamang at naisalag ni Migi ang pag-atake sa huling sandali. Ang sumunod na nangyari ay mas matindi. Biglang nagbago ang katawan ng butcher at naglabasan ng matutulis na galamay na rumagasa kay Shinichi. Naging mabilis at mabangis ang labanan habang sunod-sunod ang pag-atake ng parasite. Ngunit mas matalino si Migi. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagbago ang isa sa mga daliri ni Shinichi at naging matalim na talim. Sa isang mabilis na atake, napatay ni Migi ang kalabang parasite. Tapos na ang laban, ngunit hindi pa ang problema. Dahil sa ingay ng kanilang labanan, napansin sila ng mga tao sa labas at may agad na tumawag ng pulis. Nang mapagtanto nilang hindi na sila maaaring manatili roon, dali-daling umuwi si Shinichi bago pa dumating ang mga pulis. Makalipas ang ilang sandali, siniyasat ng mga investigador ang butcher shop. Doon nila natuklasan ang isang nakakakilabot na katotohanan. Ginagamit pala ang lugar bilang taguan ng isang mapanganib na mamamatay tao na kumakain ng laman ng tao. Ngunit may isang misteryong hindi pa rin nila masagot. Sino ang pumatay sa butcher? Kinabukasan sa paaralan, habang nagbibigay ng mga anunsyo ang principal, biglang may naramdamang isa pang parasite si Migi. Agad niyang hinanap ang pinanggagalingan nito. Hindi nagtagal, ipinakilala ng principal ang bagong substitute teacher na si Ryoko Temiya. Sa mismong sandaling maramdaman ni Migi ang kanyang presensya, nalaman niya ang katotohanan. Isa rin siyang parasite. Habang kalmadong naglalakad si Ryoko papunta sa kanyang silid-aralan, palihim siyang sinundan ni Shinichi. Agad siyang napansin ni Ryoko at naunawaan nitong alam na ni Shinichi ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit kakaiba, hindi siya umatake. Sa halip, mahinahon niyang sinabi kay Shinichi na huwag matakot. Ayon sa kanya, gusto lang niyang mamuhay ng tahimik tulad ng isang normal na tao. Sinabi pa niyang kung balak niya talagang patayin si Shinichi, matagal na sanang naramdaman ni Migi ang kanyang masamang intensyon. Sa totoo lang, mas lalo lamang iyong nakakatakot. Pagkatapos, inanyayahan ni Ryoko sina Shinichi at Migi na makipag-usap sa isang pribadong lugar. Doon ay ipinakilala niya ang dalawa pang parasite. Ang una ay si Shimada, isang estudyanteng kaedad ni Shinichi na mukhang ganap na normal. Ang ikalawa naman ay si Mr. A, isang kakaiba at napaka-agresibong lalaki na nagtatrabaho bilang pulis. Tumanggi pa itong sabihin ang kanyang tunay na pangalan. Matapos ipakilala ang lahat, ipinaliwanag ni Ryoko ang kanilang plano. Ayaw nilang magkaroon ng gulo sa mga tao o sa mga pulis. Gusto lang nilang mamuhay ng tahimik nang hindi napapansin. Kaya sa halip na maglaban, naniniwala siyang mas mabuting magtulungan sila upang mabuhay. Ngunit pagkatapos nito, nagbunyag si Ryoko ng isang nakakagulat na sikreto. Sinabi niyang nagsagawa siya ng kakaibang eksperimento at may natuklasan siyang imposibleng bagay. Kaya pala niyang mabuntis. Ibig sabihin, may isang tunay na sanggol na tao na lumalaki sa loob ng kanyang katawan. Ngayon, gusto pa niyang ipagpatuloy ang kanyang mga eksperimento upang malaman kung paano ito naging posible at, higit sa lahat, kung ano ang tunay na layunin ng kanyang pag-iral sa mundong ito. Para kay Shinichi, puro kabaliwan ang lahat ng kanyang narinig. Wala siyang balak makisali sa kanila kaya agad niyang tinanggihan ng alok. Ngunit mahinahon siyang binalaan ni Ryoko. Kung ayaw niyang makipagtulungan, dapat ay huwag na lang siyang humadlang sa kanilang mga plano. Dahil nagtatrabaho na siya ngayon sa paaralan ni Shinichi, kapag gumawa sina Shinichi at Migi ng anumang kalokohan, kaya niyang patayin ang bawat estudyanteng naroon. Oo, parang napakadali lang niyang sabihin yun. Pagkaalis ng tatlong parasite, agad na binalaan ni Migi si Shinichi na mag-ingat kay Mr. A. Habang nasa kanilang pagpupulong, malakas ang naramdaman niyang pagnanais nitong pumatay. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, umuwi si Shinichi na punong-puno ng takot at pag-aalala. Dahil alam niyang lalo pang nagiging mapanganib ang sitwasyon, nakiusap siya sa kanyang ina na huwag nang lumabas ng bahay. Ngunit inakala ng kanyang ina na nagiging praning lang siya. Sinabi pa nitong kakaiba na ang kanyang ikinikilos mula nang mangyari ang aksidente sa kanyang braso. Nauwi ito sa pagtatalo, at dahil sa sama ng loob, umalis si Shinichi papuntang paaralan.
Pagkatapos ng klase, habang pauwi siya, biglang may naramdamang presensya si Miggy. Si Mr. A iyon. Muli siyang binalaan ni Miggy na napakadelikado ng lalaking iyon. At ilang segundo lang ang lumipas, bigla itong sumulpot sa kanilang harapan. Agad na sinabi ni Miggy kay Shinichi na tumakbo dahil napakahusay lumaban ng kanilang kalaban. Buong bilis na tumakbo si Shinichi, ngunit hindi nagtagal ay napagod siya. Doon na tuluyang kumilos si Miggy. Sa halip na tumakbo, biglang huminto si Shinichi at hinarap si Mr. A. Tinanong ni Miggy kung bakit sila nito sinusundan. Sa wakas ay sinabi ni Mr. A ang totoo. Nang makita raw niya ang mga hiwa sa katawan ng parasite na butcher sa himpilan ng pulis, agad niyang naisip na sina Shinichi at Miggy ang pumatay rito. Para sa kanya, isa silang banta, at ang mga banta ay kailangang lipulin. Pagkasabi niya nito, nagsimulang magbago ang kanyang katawan at nagpakita ang kanyang nakakatakot na anyong bilang parasite. Agad na sumiklab ang labanan. Nagbanggaan ang kanilang matutulis na talam sa isang mabagsik na tunggalian. Habang nagpapatuloy ang laban, may napansin si Shinichi. Sobrang nakatutok si Mr. A kay Miggy kaya nabuksan ang kanyang depensa. Biglang sinunggaban ni Shinichi ang isang bakal na tubo sa tabi niya at buong lakas itong itinarak sa dibdib ni Mr. A. Sumabog ang dugo sa paligid. Isang malaking pagkakamali ang nagawa ni Mr. A. Sobra siyang naging kampante at hindi niya inasahang lalaban ng isang ordinaryong tao. Sa loob ng ilang sandali, inakala nilang tapos na ang laban. Ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa, nasuka sa takot si Shinichi. Labis siyang nayanig sa kanyang nagawa kaya dali-dali siyang umuwi. Sa kasamaang palad, nagawa niya ang karaniwang pagkakamali. Hindi niya tiniyak kung patay na nga ba ang kanyang kalaban. Dahil buhay pa si Mr. A. Halos mamatay na siya, ngunit humihinga pa rin. Habang nakahandusay siya, naghintay lamang siya ng sinumang lalapit upang maaga niya ang panibagong katawan. At sa kasamaang palad para kay Shinichi, ang taong nakakita sa kanya ay ang kanyang sariling ina. Pauwi ito mula sa trabaho nang makita ang sugatang lalaki at sinubukang tulungan siya. Ngunit sa mismong sandaling lumapit siya, inagaw ni Mr. A ang kanyang katawan. Kinagabihan, habang natutulog si Shinichi, bigla siyang ginising ni Miggy. May isang parasite na papalapit sa kanilang bahay. Agad na kumuha si Shinichi ng kutsilyo at naghanda, habang maingat namang sinusubaybayan ni Miggy ang papalapit na nilalang. Unti-unti itong lumalapit, at sa wakas, huminto ito sa mismong tapat ng kanilang pintuan. Ngunit nang bumukas ang pinto, natigilan si Shinichi. Ang kanyang ina ang nasa harapan niya. Agad na napagtanto ni Miggy na may mali at sinabihan si Shinichi na umatake. Ngunit tumanggi si Shinichi na maniwala. Nakipagtalo pa siya kay Miggy at sinabing imposibleng mapasukan ng parasite ang kanyang ina. Ngunit biglang lumabas ang katotohanan. Nagpakilala si Mr. A at kalmadong sinabi na siya na ngayon ang naninirahan sa katawan ng kanyang ina. Lubos na nadurog si Shinichi. Hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan. Lumuluha niyang sinabi sa kanyang ina kung gaano niya ito kamahal at humingi pa siya ng tawad sa naging pagtatalo nila kanina. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, biglang umatake ang parasite. Gamit ang katawan ng kanyang ina, tinusok ni Mr. A ang dibdib ni Shinichi at tinamaan mismo ang kanyang puso, saka siya basta na lamang iniwan. Habang naliligo sa sariling dugo at unti-unting namamatay, bumagsak si Shinichi sa sahig. Ngunit tumanggi si Miggy na hayaan siyang mamatay. Sa unang pagkakataon, umalis si Miggy sa kamay ni Shinichi at pumasok sa malaking sugat sa kanyang dibdib. Gamit ang sarili nitong mga selula, inayos nito ang mga napinsalang laman loob at pinalitan ng mga nasirang bahagi ng kanyang katawan. Makalipas ang ilang oras, nagising si Shinichi na balot ng tuyong dugo. Dahan-dahan siyang nagtungo sa banyo at tumingin sa salamin. At sa hindi maipaliwanag na paraan, tuluyan nang nawala ang malaking butas sa kanyang dibdib. Matapos ang kakilakilabot na gabing iyon, tumigil muna si Shinichi sa pagpasok sa paaralan. Nang mapansing may seryosong problema siya, nagpa siya ang malapit niyang kaibigang si Satomi na puntahan siya upang kumustahin. Ngunit hindi siya pinansin ni Shinichi. Sa halip, agad siyang nagtungo kay Ryoko upang humingi ng mga kasagutan. Pagkakita pa lamang sa kanya ni Ryoko, agad nitong binanggit ang pagkamatay ng pulis at ipinahiwatig pang sina Shinichi at Miggy ang may kagagawan nito. Mabilis na ipinaliwanag ni Miggy ang lahat ng nangyari at tinanong kung alam ba ni Ryoko kung nasaan na si Mr. A. Ngunit sinabi lamang ni Ryoko na bigla na lang itong nawala. Pagkatapos ay nagtanong si Miggy ng isang mahalagang bagay. Kung alam na pala niyang mapanganib si Mr. A, bakit pa niya sila ipinakilala rito? Napakalamig ng naging sagot ni Ryoko. Isa lamang daw itong eksperimento. Sa iisang pangungusap na iyon, tuluyang nadurog si Shinichi. Namatay ang kanyang ina dahil lamang sa isang eksperimento. Punong-puno ng galit, bumunot siya ng kutsilyo at nagbantang sasaksakin si Ryoko. Ngunit kalmado lamang itong tumayo at bahagyang nagbago sa kanyang anyong panlaban. Gayunpaman, may napansin siyang kakaiba. Naramdaman niyang may nagbago sa loob ni Shinichi matapos nitong makaligtas sa kamatayan. Sa halip na patayin siya, nagpasya na lamang si Ryoko na umalis at pagmasdan kung ano ang magiging kahihinatnan niya. Sa sobrang galit, ibinato ni Shinichi ang kanyang kutsilyo. Ngunit madaling naharang iyon ni Ryoko gamit ang kanyang buhok at agad ding ibinalik sa kanya. Muntik nang tumama ang kutsilyo sa mukha ni Shinichi. Pagdating sa bahay, habang nilalamon ng galit at kalungkutan, nangako si Shinichi sa kanyang sarili.
Ano man ang mangyari, hahanapin niya si Mr. A at ipaghihiganti ang kanyang ina. Kaya nagsimula siyang maglibot sa buong lungsod upang hanapin ito. Ngunit isang araw, habang palabas siya ng istasyon ng tren, biglang may naramdamang kakaiba si Migi. Hindi lang isa, maraming parasite. Sinundan ni Shinichi ang direksyong ibinigay ni Migi hanggang sa makarating sila sa isang malaking political rally. May isang kandidato sa pagkaalkalde na nakatayo sa entablado kasama ang kanyang grupo. Sa unang tingin, normal lang ang lahat. Ngunit sa sandaling maramdaman sila ni Migi, natuklasan niya ang nakakakilabot na katotohanan. Bawat isa sa kanila ay parasite, isang buong grupo ng mga alien na palihim na pumapasok sa mundo ng politika. At lalo pang naging nakakatakot ang sitwasyon. Hindi na lamang sila nagtatago, unti-unti na silang umaakyat sa kapangyarihan. Pagbalik sa bahay, nagsimulang isipin ni Shinichi at Migi kung plano ba ng mga parasite na kontrolin mismo ang pamahalaan. Ngunit bago pa sila makapag-isip ng mas malalim, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Ang detective na nag-iimbestiga sa butcher shop at sa pagkamatay ng pulis ay biglang bumisita sa bahay ni Shinichi. Nagsimula itong magtanong tungkol sa kakaibang bangkay na natagpuan malapit sa lugar. Ngunit nang sabihin ni Shinichi na wala siyang alam, bigla na lamang umalis ang detective nang hindi na siya kinulit pa. Sa totoo lang, napakahina-hinala ng kilos nito. Makalipas ang ilang panahon, sa wakas ay bumalik na si Shinichi sa paaralan. Habang kumukuha si Shinichi ng mga libro sa kanyang locker, biglang dumating si Satomi at inanyayahan siyang maghapunan. Bago pa siya makasagot, may isa pang estudyanteng lumapit. At sa kasamaang palad, si Shimada iyon, ang parasite na nagkukunwaring estudyante. Masayang ipinakilala ni Satomi si Shimada bilang bagong transfer student, walang kamalay-malay na isa pala itong alien na nagpapanggap na tao. Sa sandaling makita siya ni Shinichi, agad siyang nagalit at tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Ngunit walang ideya si Satomi sa nangyayari kaya pinilit niyang magbatian ng maayos ang dalawa. Habang nagkakamayan sila, palihim na kinutya ni Shimada si Shinichi. Sa sobrang galit, muntik nang madurog ni Shinichi ang kamay ni Shimada gamit ang kanyang pambihirang lakas. Pagkatapos ng kanilang hindi komportableng pagkikita, agad na pinuntahan ni Shimada si Ryoko. At doon nalaman ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang buong pangyayaring yun ay isa lamang palang pagsubok. Gusto ni Ryoko na makita kung gaano kalaki ang naging pagbabago sa katawan ni Shinichi dahil sa mga selula ni Migi. Pagdating sa bahay, naghanda na naman si Shinichi upang hanapin si Mr. A. Ngunit bigla siyang pinigilan ni Migi. Matapos iligtas ang buhay ni Shinichi sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang puso, sinabi ni Migi na kailangan na nitong matulog ng mahahabang oras upang makabawi. At habang natutulog siya, hindi niya kayang tulungan si Shinichi sa laban. Ibig sabihin, kung may umatake habang tulog si Migi, siguradong mamamatay si Shinichi. Samantala, sa pinagtatagwan ng mga parasite, nakipagtalo si Ryoko sa iba pa nilang kasamahan. Binalaan niya ang mga ito na ang sobrang daming pagpatay at pagdadala ng mga bangkay bilang pagkain ay nakakakuha na ng atensyon ng mga tao. Maaga o huli, matutuklasan din ng mga tao ang kanilang lihim. Ngunit may isa pang parasite na nagdala ng mas masamang balita. Posible raw na may paraan na ang mga tao upang makilala ang mga parasite. Kapag daw nabunot ang buhok ng isang parasite, kusa itong kumukulot at umiikot sa kakaibang paraan. Ibig sabihin, oras na lamang ang hinihintay bago sila mabunyag. Makalipas ang ilang araw, muli na namang niyaya ni Satomi si Shinichi na maghapunan. Sa pagkakataong ito, wala nang umistorbo kaya pumayag na siya. Magkasama silang namili ng mga kakailanganin para sa hapunan. Sa loob ng ilang sandali, tila bumalik sa normal ang lahat. Ngunit habang pauwi sila, isang trahedya ang nangyari. Isang munting tuta ang biglang nasagasaan ng sasakyan. Hindi na nag-isip si Shinichi at agad siyang tumakbo sa gitna ng kalsada upang buhatin ang sugatang aso. Pinanood siya ni Satomi, inaasahang susubukan niyang iligtas ito. Ngunit may kakaibang nangyari. Nang mapagtanto ni Shinichi na patay na ang tuta, malamig niyang itinapon ang bangkay nito sa basurahan. Walang lungkot, walang awa, walang anumang emosyon. Lubos na nabigla si Satomi. Hindi ganito ang lalaking nagustuhan niya. Nasasaktan at nalilito, tinanong niya kung ano na ang nangyari sa kanya. At ang isinagot ni Shinichi ay lalo pang nakakatakot. Sinabi niyang kapag patay na ang aso, isa na lamang itong walang silbing piraso ng karne. Tuluyang nadurog ang puso ni Satomi sa narinig. Tahimik siyang umalis, dala ang matinding lungkot at pagkadismaya. Nang sila na lamang ni Migi ang magkasama, may sinabi si Migi na mas lalong nakakabahala. Ang mga salitang binitiwan ni Shinichi ay eksaktong katulad ng sasabihin ni Migi. Dahil sa pagkalat ng mga selula ni Migi sa kanyang katawan, unti-unti nang nawawala ang pagiging tao ni Shinichi. Hindi lang siya lumalakas, unti-unti ring nawawala ang kanyang emosyon. Samantala, sa paaralan, may napansin ang principal na ikinagulat niya. Buntis si Ryoko, at sa hindi malinaw na dahilan, nagpasya siyang tanggalin ito sa trabaho. Matapos mawalan ng trabaho, bumalik si Ryoko sa tahanan ng tunay na Ryoko. Ngunit pagkapasok pa lamang niya, agad na napansin ng kanyang ina na may mali. Hindi na ito ang kanyang tunay na anak. Sa sobrang takot, nagsimula siyang sumigaw at humingi ng tulong sa pulis. At sa isang iglap, nagbagong anyo si Ryoko. Walang pag-aalinlangan niyang tinusok ang puso ng ama at pinatay ito.
Pagkatapos ay walang awang pinaslang din niya ang kanyang ina. Samantala, matapos ang pagtatalo nila ni Shinichi, pumunta si Satomi sa art class. Ngayon, si Shimada ang model ng klase habang iginuguhit siya ng mga estudyante. Sa una ay maayos ang lahat, pero biglang may isang babaeng aksidenteng nakabunot ng isang hibla ng buhok ni Shimada. Agad itong gumalaw at kumulat ng mag-isa. Nanahimik ang buong silid. Napako sa takot ang lahat, at nagtipon ang mga babae sa isang sulok habang nanginginig sa sindak. Samantala, kalmadong nakatayo lang si Shimada habang binibilang kung ilan ang papatayin niya. Oo, baliw na talaga ang lalaking ito. Pagkatapos magbilang, tuluyan siyang nagbago sa anyo ng parasite at malamig na sinabing huwag silang mag-alala. Ayon sa kanya, mabilis niya silang papatayin para hindi sila mahirapan. Pero bago pa siya makaatake, mabilis na kumilos si Satomi. Kumuha siya ng bote ng asid sa silid at ibinuhos ito sa mukha ni Shimada. Tumalab ang atake, natunaw ang bahagi ng mukha niya at napasigaw siya sa matinding sakit. Nakita ng mga estudyante ang pagkakataong makatakas kaya agad silang nagtakbuhan. Pero sa gitna ng kaguluhan, rumagasa si Shimada at walang habas na umatake. Sa isang nakakakilabot na sandali, nahati sa dalawa ang isang babae habang yakap siya ni Satomi. Nakakatindig balahibo ang nangyari, kasabay nito, naramdaman ni Migi ang nakamamatay na presensya ni Shimada kahit nasa malayo. Nang marinig ni Shinichi ang mga sigaw, agad niyang naisip na may masamang nangyayari at mabilis na tumakbo papunta sa silid. Ngunit huli na ang lahat. Naligo na sa dugo ang classroom at karamihan sa kanyang mga kaklase ay brutal ng pinaslang. Lubos na nawasak si Shinichi sa nakita. Sandali siyang natigilan sa sobrang pagkabigla. Kahit si Migi ay nahirapang pakalmayan siya. Pero maya-maya, napalitan ng matinding galit ang kanyang kalungkutan. Galit na si Shinichi kaya sinimulan niyang hanapin si Shimada. Samantala, si Ryoko ay nasa laboratorio sa itaas at tahimik na naghahanda ng kakaibang kemikal. Habang iyon, natagpuan ni Shimada si Satomi na nagtatago sa loob ng aparador. Sinubukan niyang tumakas pero tinusok ni Shimada ang kanyang binti gamit ang matalim nitong galamay. Nang tila wala ng pag-asa, dumating si Shinichi. Agad niyang itinulak palayo si Shimada at hinaranggan si Satomi. Nagsimula agad ang matinding labanan. Paulit-ulit na umatake si Shimada at sa gitna ng laban ay naputol pa niya ang kamay ni Shinichi, dahilan para mahiwalay si Migi. Akala ng lahat ay tapos na, pero dahil konektado pa rin sila, mabilis na nagdikit muli ang dalawa. Namangha si Satomi sa kanyang nasaksihan. Samantala, mahina pa rin si Shimada dahil sa acid. Biglang dumating si Ryoko at sinabing naging hadlang na siya sa kanyang plano. Walang babala, naghagis siya ng gawang bahay na bomba kay Shimada. Nang maramdaman ni Shinichi ang panganib, agad niyang niyakap si Satomi at tumalon mula sa pinakamataas na palapag. Kahit imposible, ligtas silang nakalapag sa lupa. Ilang segundo lang ang lumipas at sumabog ang buong gusali sa likuran nila. Pagkatapos ng lahat, dumating ang mga pulis at umakyat sa gusali. Pero nang makita nila si Shimada, buhay pa rin siya. Isa-isang pinatay niya ang mga pulis na parang wala lang. Sa labas, sinabi ni Migi ang masamang balita kay Shinichi. Nakaligtas si Shimada. Sobra na ang lahat para kay Shinichi. Para sa kanyang mga namatay na kaibigan, nagpasya siyang tapusin na ito. Umakyat siya sa bubong ng ibang gusali at gumawa ng plano. Gamit si Migi, pinutol niya ang isang bakal na tubo. Pagkatapos ay naganyong pana si Migi habang ginawang palaso ang bakal na tubo. Mula sa napakalayong distansya, maingat na tumutok si Shinichi at pinakawala ng palaso, gaya ng natutunan niya sa shooting class. Tumama ito ng diretso sa puso ni Shimada. Sa wakas, napatay rin si Shimada. Pagkatapos ng labanan, muling nagpakita si Ryoko. Sinabi niyang aalis na siya upang maranasan ang pagiging ina at tuluyang mawala sa paningin ng lahat. Pero bago siya umalis, ibinigay niya kay Shinichi ang mahalagang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Mr. A. Pagdating ni Shinichi sa lugar, agad siyang napansin ni Mr. A. Walang salitang namagitan sa kanila habang tahimik silang naglakad papunta sa bakanting lugar. Pareho nilang alam ang mangyayari. Ito na ang huling laban. Pero biglang sinabi ni Migi ang masamang balita. Inaantok na siya dahil sa lahat ng ginamit niyang lakas para iligtas si Shinichi. Malapit na siyang makatulog at hindi na siya makakatulong. Bago tuluyang makatulog, naganyong talim muna si Migi para magamit ni Shinichi. Pagkatapos noon, tuluyan siyang nakatulog. Ngayon, mag-isang haharapin ni Shinichi si Mr. A. Nakakagulat pero nagawa niyang umiwas at harangin ng maraming atake. Ngunit kalaunan, nagkaroon ng kalamangan si Mr. A at naghanda na siyang patayin si Shinichi. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Sa isang sandali, muling nakontrol ng kanyang ina ang bahagi ng katawan. Gamit ang natitira niyang lakas, hinarangan niya ang atake ni Mr. A at iniligtas ang kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagawa pa rin niyang protektahan si Shinichi. Napagtanto ni Shinichi na wala ng paraan para maibalik ang kanyang ina, kaya ginawa niya ang pinakamahirap na desisyon. Sumugod siya at pinugutan si Mr. A, tuluyang tinapos ang bangungot, na ipaghiganti ang kanyang ina, at hinayaan siyang mamayapa. Pagkatapos ng lahat, binisita ni Shinichi si Satomi sa ospital. Habang wala pa itong malay, tahimik siyang nangako. Sinabi niyang lilipulin niya ang lahat ng parasite para wala ng ibang dumanas ng pinagdaanan nila.
Ngunit habang kausap niya si Migi, may lihim na nagmamasid sa kanya. Isang photographer ang kumuha ng ilang litrato habang tila nakikipag-usap siya sa sarili niyang kamay. Hindi alam ni Shinichi na maaaring nailantad na niya ang kanyang sikreto. Kasabay nito, may nakakatakot na nangyari sa lungsod. Nanalo sa halalan ng lahat ng miyembro ng Parasite Political Party, kabilang pa ang alkalde. Ibig sabihin, bahagi na sila ng pamahalaan. May kapangyarihan, kontrol, at proteksyon na sila sa ilalim ng batas ng tao. Sa huli, naunawaan ng pinuno ng mga Parasite ang tunay nilang layunin. Nandito sila upang lipulin ang sangkatauhan. Hindi dahil sa saya o paghihiganti, kundi dahil naniniwala silang magiging mas maayos ang mundo kapag wala na ang mga tao. At dito nagtatapos ang unang bahagi ng nakakabaliw na kwentong ito. Ngunit ang tanong, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na labanan ng mga nilalang na ito? At sa tingin mo, makakaligtas pa kaya si Shinichi sa susunod na mangyayari? Kung nagustuhan mo ang recap na to, huwag kalimutang mag-comment sa baba at i-like ang video. At kung bago ka pa lang sa ating channel, pindutin ang subscribe button para mas ganahan tayo gumawa ng napakagandang recap gaya nito, hanggang sa susunod.